Baby back ribs naman ang recipe natin ngayong araw. At syempre, kailangan nga nating bumili ng ribs na pili ng ina ko. Napakadiwara nga niyang mamili at talagang binubusisi niya talaga kung ano yung pinaka-okay na ribs. At eto nga yung napili niya for only $65. Pagka-uwi ko nga sa bahay, ay binuksan ko na nga ito dahil kailangan na nga natin siyang i-marinate. Dahil kailangan nga natin siyang i-marinate sa loob ng isang araw para naman talagang nanunuot yung lasa sa ating baby back ribs. Ipat-dry nga rin pala natin siya ng kitchen tissue para naman talagang ma-absorb niya nga yung pampalasa na ilalagay natin. Hinati ko nga rin pala to sa dalawa para naman madali siyang maluto at madali rin siyang ibiling. Heto naman ang mga ingredients na kailangan natin. Barbecue sauce or barbecue marinade, tomato ketchup, smoked paprika, garlic salt, ground black pepper, calamansi, at sugar. Ang sukat naman ng barbecue marinade or barbecue sauce ay 1/2 cup. At dinagdagan ko na nga lang yan ng ketchup para maging 2/3 cup. At paubos na nga yung ketchup ko dyan kaya naman nilagay ko na nga lahat. Kapag napaghalo na nga natin ang barbecue sauce at ang ketchup, ihalo na nga natin siya sa sugar. Haluin nga lang natin to hanggang sa matunaw ang asukal. Ngayon naman ay ang mga dry ingredients. 1 teaspoon ng smoked paprika, 1/2 teaspoon ng garlic salt, at 1/4 teaspoon ng black pepper. Hiwaan nga rin pala natin yung bawat pagitan ng mga buto para nga pumasok dyan sa loob yung ating ilalagay na marinade. At huwag nyo nga rin palang kakalimutan kapag katapos nga natin mahalo ang barbecue sauce at ang asukal ay ilagay na nga natin ang 2 tablespoon ng calamansi juice. Hindi naman kailangan ng exact measurement para sa baby back rib. Kahit tensiometer lang ay okay na. Pero syempre dapat marunong ka nga tumansya para hindi maging masama ang lasa. Baka imbes na matuwa sa atin ang amo ay ma-terminate pa ng dahil sa baby back ribs. Charot lang. Pwede na nga nating i-mix ang ating nagawang sauce at ang dry ingredients sa ating baby back ribs. I-massage mo nga lang yan para naman kumapit at manuot nga yung ating pampalasa na inilalagay. After nga nating i-massage ay ilagay naman natin siya sa isang lalagyanan or sa container. Dito ko nga sa akin na ilagay sa ziplock. At ilalagay naman natin siya sa chiller overnight. At pwede nyo na nga siyang iluto kinabukasan. Sa chiller nyo lang po ilalagay ha kung iluluto nyo din kinabukasan. Pero kung hindi nyo pa naman iluluto agad ay pwede nyo siya ilagay sa freezer. Kinabukasan nga ay una kong niluto ang ating vegetables. Naglagay lang ako ng garlic salt at pepper. Lagyan din natin siya ng kaunting olive oil. Halu-haluin lang natin siya ng konti at pwede na nga natin siyang isalang sa loob ng oven. Preheated na nga siya for 200 degrees Celsius. Ibe-bake lang natin siya for 30 minutes under 200 degrees Celsius. Kapag kahango nga natin ay ganito na ang itsura niya after 30 minutes. After naman natin sa vegetables ay isa lang naman natin ang ating back ribs. 150 degrees Celsius nga lang ang kailangan natin at lulutuin natin ito sa loob ng isang oras na may takip na parchment paper. Kailangan nyo pong mag-prepare para sa ilalim at sa ibabaw. At pagkatapos ay pwede na nga natin siyang isalang sa loob ng oven sa loob ng isang oras sa 150 degrees Celsius. Pagkatapos ng isang oras ay tatanggalin nga natin ang parchment paper sa ibabaw. At iset naman natin ito sa 200 degrees Celsius. Mas okay nga rin pala kung babaligtarin nyo at kapag ganyan ay palitan nyo na rin ang parchment paper. Sinalang ko nga rin ang natira nating marinade sauce para magsilbi naman siya ngayong sauce. After 30 minutes nga ay okay na ang ating back ribs at 5 minutes nga bago natin hanguin ay hinalo ko na yung ating vegetables at okay na ang ating back ribs. Nagustuhan nga ito ng amo ko at successful nga daw ang unang gawa ko ng back ribs.